pelikula ay nagsimula kay Melissa na naimbitahan mag-swimming ng matagal niya ng crush na si Daniel. Nag-swimming silang dalawa at dinala siya ni Daniel sa isang tabong garden. Pinakilala ni Melissa ang sarili niya kung saan 15 taon pa lamang daw siya, walang kapatid, ang tatay niya ay isang engineer sa ibang bansa at ang nanay niya naman daw ay nagtitinda ng mga bridal gowns. Tinanong ni Daniel kung may boyfriend daw si Melissa kung saan sinabi niya na wala at birhen pa daw siya. Sunod, tinanong ni Daniel kung gusto ba daw siyang halikan ni Melissa, kung saan sinabi ni Melissa na oo daw. Pero, bago siya halikan sinabi ni Daniel na isubo muna daw ni Melissa ang espada niya. Sinubo naman ni Melissa ang espada ni Daniel, at mamaya, pagkatapos niyang labasan, umalis na si Daniel at sinabi niya kay Melissa na baka next time daw ay mahahalikan niya na siya sa bunganga. Pero, pagkatapos ng araw na yun, ay hindi na nakita ni Melissa si Daniel, at kahit tawag man lang ay wala siyang natanggap mula kay Daniel. Pagkalipas ng ilang buwan natapos na ang bakasyon at bumalik na sa eskwelahan si Melissa. Inabangan niya si Daniel pero hindi niya siya nakita, hindi daw kayang magalit ni Melissa kay Daniel sa ginawa niya dahil mahal niya daw siya. Sa sunod na araw, sa gym, naisip ulit ni Melissa si Daniel at pinagnasaan niya siya, gusto niya daw ulit makasama si Daniel pero hindi daw siya nito pinapansin. At maya-maya nagulat na lang si Melissa nang biglang pumasok sa gym si Daniel para magbasketball. Samantala tumawag ang tatay ni Melissa sa nanay niya at kinamusta niya si Melissa kung saan sinabi ng nanay niya na mabait na bata naman daw si Melissa. Sa sunod na araw, pinuntahan ni Melissa at ng best friend niya na si Manuela si Daniel sa isang bar. Nagpapansin si Melissa kay Daniel at nilapitan naman siya nito. Pinakilala ni Daniel si Melissa sa kaibigan niya na si Arnaldo at nag-inom sila. Mamaya, niyaya ni Daniel si Melissa sa bahay niya at sumama naman si Melissa. Pagdating, tinanong ulit ni Daniel si Melissa kung gusto niya daw ulit siyang halikan at naghalikan sila. Sunod tinanong ni Daniel si Melissa kung gusto niya daw makipagbuljakan sa kanya at pumayag naman si Melissa. Silang dalawa ay nagbuljakan at nabirhen ni Daniel si Melissa. Pagkatapos magbuljakan, iniwan na ulit ni Daniel si Melissa at hindi niya na ulit siya pinapansin. Kung saan kinainis ito ni Melissa at nangako siya na siya din daw ay magiging isang playgirl. Sa sunod na araw, lumipat na sa isang tahanan para sa matatanda ang lola ni Melissa na si Elvira at ikinalugkot niya ito dahil malapit sila sa isa't isa. Pagbalik sa bahay, dalawa na lang sila ng nanay niya na si Daria at hindi sila magkasundo. Sa isip ni Melissa, kaya daw pinaalis ng nanay niya ang lola niya dahil nagsiselos lang daw ito sa kanilang dalawa ng lola niya dahil mas malapit sila. Dahil sa inis na isip ni Melissa magrebelde. Isang araw, pumunta si Melissa at Manuela sa isang shop at inakit ni Melissa ang isang lalaki pero pinagtripan niya lang ito at agad din silang umalis. Pagdating ng Pasko, bumisita si Elvira sa bahay at napansin niyang may problema si Melissa at may sugat din siya sa mukha. Sinabi niya ito sa nanay ni Melissa pero hindi niya ito pinaniwalaan dahil bata pa daw si Melissa at wala pa nga daw siyang boyfriend. Mamaya nagbonding si Elvira at Melissa at nagkwento ang matanda ng love life niya. Dumating ang bagong taon at isang araw, tumawag si Daniel kay Melissa. Kinamusta siya ni Daniel at sinabing miss niya na daw siya. Niyaya ulit ni Daniel si Melissa na makipagbuljakan at may sorpresa daw siya sa kanya. Hindi naman makatanggi si Melissa at pumayag naman siya. Pagdating, pinapikit ni Daniel ang mga mata ni Melissa at mamaya nagulat na lang siya na ibang lalaki na pala ang kahalikan niya. Sinabi ni Daniel na ito daw ang sorpresa at mas masaya daw pag tatlo sila kesa sa dalawa lang. Biglang umalis si Melissa pero pinigilan siya ni Daniel at tinawag na isang bata. Nagalit si Melissa sa pagtawag sa kanya ni Daniel na isang bata at pumayag na din siya sa gusto nila at silang tatlo ay nagbuljakan. Sa sunod na araw, ikinwento ni Melissa kay Manuela ang nangyari. Hindi niya daw alam kung anong nangyari sa kanya pero nagustuhan niya daw ito. Sinabihan naman siya ni Manuela na isang pagkakamali daw ito at gusto niya daw mangako si Melissa na hindi niya na daw ito uulitin pero tumanggi si Melissa. Isang gabi, nag-register si Melissa sa isang dating website at naghanap siya ng makakabuljakan. Sa umaga, pumunta siya sa isang museum at dito nakilala niya ang isang custodian at nagbuljakan sila sa library. Sa eskwelahan, binasa ni Manuela ang diary ni Melissa at nag-away sila. Binisita ni Melissa ang lola niya at nalaman niyang may nobyo na din siya at masaya. Sa mga oras na yon pakiramdam ni Melissa na siya na lang ang malungkot sa mundo. Sa sunod na araw, nilapitan si Melissa ni Manuela pero hindi niya siya pinansin. Sumayaw si Melissa sa gitna ng park at nilapitan siya ng isa ding classmate niya dahil tumutunog daw ang telepono niya. Bigla na lang umalis si Melissa at pinuntahan niya ang tumawag sa kanya na si Arnaldo.
Pagdating hinanap niya si Daniel pero wala siya. Pinasunod siya ni Arnaldo at dinala niya siya sa isang abandonadong gusali. Bago pumasok, piniringan muna ni Arnaldo si Melissa at sunod bumaba sila sa pinakailalim ng gusali. Sa baba, nakipagbuljakan si Melissa sa 5 mga lalaki. Sa una ayaw pa niya pero sa huli ay pumayag na din siya. Pagbalik sa kwarto, maluha-luhang inisip ni Melissa ang nangyari sa kanya. Sa eskwelahan nakita din ni Melissa ang isang vandalism at pangalan niya. Sa gabi, nakipag-chat ulit si Melissa sa website at pumayag siyang makipagkita sa isang lalaki sa isang hotel. Samantala, may tumawag sa telepono ni Daria at sinabihan siya na inatake daw ang nanay niya. Agad na pumasok si Daria sa kwarto ni Melissa para tawagin siya, pero wala siya, at dito nabasa ni Daria ang diary ni Melissa at nabunyag lahat ng sekreto ni Melissa. Nabasa niya din na ayaw daw ni Melissa na maging katulad niya. Sa loob ng kwarto nabasa ni Melissa ang isang sulat kung saan pinapapili siya ng lalaki ng isusuot niya. Pumili si Melissa ng damit at isinuot niya ito habang agad namang pinuntahan ni Daria si Elvira pero nalaman niyang patay na ang nanay niya. Dumating na ang lalaki sa kwarto at nakita niya si Melissa sa loob ng aparador. Lumabas si Melissa sa aparador at nagbuljakan sila. Pero lumalabas na sadista pala ang lalaki at nilalatigo niya si Melissa kaya nagmamakaawa si Melissa na gusto niya na daw umuwi. Mamaya, nakauwi na si Melissa at nalaman niya na din ang nangyari sa lola niya at nalungkot siya. Tinanong ni Daria si Melissa kung totoo ang mga nakasulat sa diary niya at nagalit siya nang sabihin ni Melissa na totoo ito. Pero imbes na magalit pa, ay dinamayan niya na lang si Melissa at humingi siya ng tawad sa pagpapabaya niya sa kanya. Nangako si Daria na hindi niya na daw pababayaan si Melissa. Pagdating ng summer, nagkaayos na ulit si Melissa at Manuela at nag-away naman si Daniel at Arnaldo dahil ginalaw daw ni Daniel ang nobya ni Arnaldo. Sinapak ni Arnaldo si Daniel at nakita sila ni Melissa. Tinawag ni Daniel si Melissa pero hindi siya pinansin ni Melissa. Mamaya sa hapon, nilapitan ulit ni Daniel si Melissa at niyaya niya siya sa party niya sa gabi. Sinabi ni Melissa na sawa na daw siya sa party pero pumunta pa rin siya para ipakita daw na nagbago na siya. Hindi na si Melissa nagpapatukso sa mga nakikita niya at proud daw siya dito. Biglang tumalon si Melissa sa dagat at pagkalipas ng ilang araw, dinalaw nila Daria at Melissa ang puntod ni Elvira. Maayos na ang samahan nilang dalawa ngayon at pareho silang masaya. Maraming salamat sa panunood. Like and subscribe my channel for more videos.